Niining pagtakop nato sa mga parokya karon sa Jubilee year, ang local closing of the Jubilee year mag-una kaysa universal nga pagtakop sa tuig sa Jubileo. Niya pamilyar ta sa logo ni anang Jubileo. Kung nakalimot mo na sa akong likod na taas na logo diha, niyan anang maong logo, makita nato nga adunay upat ka mga colors symbolizing sa mga tao sa kalibutan. Kunya they are embracing each other, lain-lain color, but they are walking towards the cross, and the cross bending towards the people. Nya ilalom sa cross na ay angkla. Pagkatapos diha sa gitamakan o gitumban anang mga tao, dunay waves nga makita nato. Sa ang pangandoy sa atong kanhi nga Santo Papa si Pope Francis, iya pa man nga declaration, spes non confundit nga iyang gisulat. Pagkatapos tanaw nato nga ang atong Jubilee year is a journey and a desire and a will to establish a community where faith, love, and mercy and hope mag-build up nato. So mao ni nga ang sa kalibutanon no, kanang the entire world no, sa kalibutan, ang pangandoy nato nga magkahiusa ang tanan, nga ang tanan magdinawatay, embracing each other. Mao na nga ang symbols diya sa iyang logo, people are embracing each other. Pangadto padong sa cross. Buti pasabot nato nga ang pangandoy nato sa kalibutan mao nga ang tanang katawhan nagtuo sa Ginoo o dili pa magtutuo sa Ginoo will be one. Ang atong Ginoo ang iyang pangandoy, ang iyang pagampo ngadto sa Father, mayngon siya in the Gospel of St. John nga, Father, I am praying for them that they may be one, like you and I are one. So ang Jubileo is a journey towards unity, a journey towards accepting each other, a journey moved by faith, led by hope, and experienced by love. So mao ni ang pangandoy unya diha naglalakaw ang katawhan na kanang cross sa unahan, nga ang cross nagrepresent kang Christ, unya na ay angkla nga ang atong journey is anchored on Jesus. Ang atong pagpuyo is anchored on the teachings of Jesus. Then whatever waves, whatever obstacles, kanang waves symbolizing the obstacles, kana whatever obstacles we meet along the way, these obstacles will be overcome because of Jesus. So mao kini nga ang Jubileo nagpahinumdom nato, labi na pagtakop na nato karon nga ang year of the Jubilee matapos apan ang katuyuan sa Jubileo magpadayon, nga magpuyo kita sa paglaom, magpuyo kita sa gugma, sa kaluoy, sa pagtuo. Ang tema nining tuig sa Jubileo tawag nato nga Peregrinantes in Spain. So kanadto nga Pilgrims of Hope. Magpadayon kita sa atong pag-journey bisan pa man ang tuig sa Jubileo natapos, apan ang iyang mensahe magpadayon bisan unsang tuiga hangtod nga kita moabot sa kahingpitan sa atong gipangandoy. Nining tanan ang pagpangandoy sa maong katumanan sa tuig sa Jubileo dili mahitabo kun dili nato tan-awon ang foundation ni ining tanan. And the foundation is the family.
Mao na nga karon pong Dominguha, mao man ang solemn Fiesta of the Holy Family. Kapistahan ni Sos Mariusep. No, kanang moing tag Sos Mariusep, isangpit nato ang Sagrada Familia niya. Jesus, si Maria, o si Jose. So, gi-shortcut na to, Sos Mariusep. Mao na siyang kuana. Atong isangpit kining Sagrada Familia. Ngano man unsa may na importante ang papel sa pamilya aron ang damgo sa jubileo atong matuman, especially Christian families. Una diha sa pamilya. Ang pamilya is the venue kanang gitawag nato nga lugar sa pag-cultivate sa atong pagtuo, faith. Letter F, faith. Mao kini ang gidamgo sa jubileo nga ang atong pagtuo will not become a concept to be memorized, but it must be translated into real life. Nga ang pagtuo dili lamang usa ka hunahuna, dili lamang usa ka opinion. Jesus is not an opinion, Jesus is not an idea, but Jesus is reality. Mao na nga nagsaulog taog Pasko. Busa ang pamilya mao ang unang lugar diin makakaton ang mga bata sa atong pagtuo. Our father and our mother and the extended members of the family nga naa sa atong balay, sila ang unang teachers of faith kanato nga mga anak nagagikan sa pamilya. Sa pagkanindot nga ang banay, ang ginikanan mutudlo sa pagtuo ngadto sa mga anak. Diha sa pamilya nakakaton kita pagpanguros. Diha sa pamilya nakakaton kita sa mga basic prayers before kita gitudloan sa katekista, gitudloan tagdaan ni nanay o ni tatay, ni lola o ni lolo o sa atong uban pang mga paryente. Tunindot nga diha sa pamilya ato na makultivate kay ang tao bitaw ang mga bata nga nakat-on sa pagtuo sa panimalay mukuyog sa ginikanan sa pagsimba ano nay foundation in faith. Unya kung ana kay foundation sa imong faith diha sa pamilya, you possess the hope, ang paglaom. Mao na nga diha sa pamilya importante gyud ang papel busa ginikanan. Take time to teach your children about our faith. Unya kung mutudlo ta og pagtuo, dili nang patuo-tuo kay dagan ba po ni Katoliko dagang mga patuo-tuo, mga superstitious, ana di dapita, dili na sa may tudlo, kundi ang itudlo, ang gitudlo sa simbahan. Lahi ra ba po ni mga Katoliko kay ang gitudlo sa mga katiguangan nga wa masubay sa gitudlo sa simbahan, mao man po'y itudlo diha sa mga bata. O si for example, maabot na rabaron ang kanang New Year. Anak, magbutang tag 12 ka buok nga lingin o sa kaklase nga prutas, 12 ka buok ingon ana kay barong swertihon ta sa tibuok tuig. O sige, ang pangandoy nindot pero ang gitudlo murag di mainsakto kay ngano man di ay ang tibuok tuig iyas Ginoo. Magbutang kag prutas o di ka magbutang og prutas, the whole year is blessed by God. Unya, unsa man mo pagdawat sa blessing? Mangayo ka. Unsa mo pagpangayo? Magampo ka. Ang pamilya nga way ampo ay gamay ra grasya. Ang pamilya magsigig pangayo sa Ginoo, makadawat og grasya. Ngano man kay the whole year is filled with grace. Mangayo ta, mo nang magampo ta. Dili kay kung kuwang ning atong kuan prutas, agoy kuwang pud tag blessing ani. Dili, ang delikado anang prutas kung muligid kay ligin, pahilayo ang grasya ninyo. Na mo na nga butangin na kanang ang uban butangan nila kanang tuplok o kanang murag kuan toothpick aron dili mo ligid ang prutas. Delikado nga pagtulon-an ko mo ni ato matudlo sa mga kabataan. So mga igsuon, especially ginikanan, your role as teachers of faith. Ang itudlo, katong gitudlo po sa simbahan. Na ikaduha, atong tan-awon nga, sa pamilya, diha magsugod ang gitawag nato nga
cultivation of the culture of acceptance. Letter A, acceptance. Mo na nga diha sa pamilya ipasinati sa mga anak ang pagdawat sa ginikanan sa ilang mga anak, ang pagdawat sa ginikanan sa ilang kaakuhan nga mag-provide og better life. Better, dili lamang buti pasabot kung better life ang hisgutan, dili lamang material life, kundi better emotional life, better spiritual life, better bonding sa matag usa sa pamilya. Kasagaran na focus rata sa kanang gitawag nato nga better material things na atong ma-provide sa pamilya. Apan ang panginahanglan sa tao, ang panginahanglan sa bata is not only material things, but more on emotional, more on love, more on spiritual rather than material. Of course, material is very important also, but ayaw himo ang material nga panginahanglan sa pamilya makatabon sa uban nga mga aspeto. Mabitaw nga bisag dato layo ang mga anak sa ginikanan. Nganuman wala man makultivate ang kanagitaw nga acceptance of the role of mother and father towards the children to build up the emotional and the spiritual kanang security of the child. Tanaw na to ingani. So sa pamilya mo ni ang kanang kuan, ang benyo, ang tudluan ang mga bata og acceptance. Before we can teach them to accept, let us show them how to accept. Mo na nga sa pamilya kung dunay makasala, naamantay punishment sa una, apan pasayloon gihapon kita, dawaton gihapon kita. Diha sa pamilya gituduan ang mga kabataan sa pagdinawatay sa usag-usa. Bisan man naglahi og kinaiya, apan i-inculcate nato ang acceptance. Then pagkatapos sa pamilya, diha makultivate ang mercy. Mo nang letter M. Ang letter M sa family stands for mercy. Sa pamilya ipasinati ang kaluoy. Kaysa Jubileo, ang atong puntarya o ang atong direction is towards Jesus and to live in mercy. To live that mercy of Jesus in our time. Asa man na magsugod diha sa pamilya. Asa man nagsugod ang kanang pagdumot diha po sa pamilya. Kay wala na to makultivate ang mercy. Ang na-inculcate nato ang kasuko sa mga kabataan nga tos ginikanan. Kay ang ginikanan sige kasuko sa mga anak. Pingon pang usa ka psychologist nga a child learns to live according to his or her environment. So kung sa atong environment puro away, what do you think? Kung sa may makatunan sa bata, away. Pero kung diha sa atong kuan, diha sa atong pamilya, iyang nasinati ang mercy, mga bata nasayop kita kaniadto kay kita man mga kuano, manguha man tag sinsiyo ni mama ug ni papa, mabunalan kita apan at the end kung ang mercy mo patigbabaw sa pamilya, ang acceptance mo patigbabaw, makakaton ang bata sa kaluoy. Nganong ang kalibutan karon daghay gipamatay, ang bata gilaglag sa tiyan sa inahan, ang tao gipatay, gipusil, gidunggab ug giunsa pa. Ngano man karon nga makaako man kita pagpanglimbong sa atong mga kaigsuonan, ngano makaako kita pagkurap sa kwarta nga iya sa katauhan, ngano man lack of cultivation of the culture of mercy sa atong balay. Kaya ang atong madawat sa balay kasagaran singka, kasagaran kasaba, kasagaran latus, kasagaran pagpakaulaw, embarrassing. No? Muna siya. Now, how can we expect our children to be merciful? Diha magsugod sa pamilya. We cannot easily teach mercy kung dako na. Apan kung gamay pa, natudluan pagpuyo sa mercy o gipasinati nimo ang mercy ngadto ni ining maong bata, pagdako niya iya nang madala mo na imong legacy ginikanan. When you teach your children about mercy, pagdako nila maalala nila ang imong gitudlo. Mao nga bisag na idaghang challenges sa kinabuhi, they will remember mercy because you have cultivated that attitude. Pagkatapos, diha sa pamilya, magsugod ang gitawag integridad. Integrity, letter I. Integridad. Diha sa pagpuyo nga magminatarong kita.
diha sa pagpuyo nga kita magmaligdong unsay isugo ni nanay tumanon, unsay giingon ni nanay tumanon, giingon ni tatay tumanon. Diha magpuyo diha sa integridad. Ang pamilya mao ang kanang kumbaga pandayan. Mao ni ang pandayan sa mga kabataan aron magpuyo sa integridad. So dili ito kalimtan nga diha sa balay live integrity. Mao na nga sa diha sa balay bitaw, ang ginikanan must be models of honesty. Must be models for their children how to be honest. So walay limbungay sa relationships, ba nag-asawa, be faithful to each other. Kaya ang mga bata, bisag di na sila maka-articulate, apan nakakita sila kaninyo. Bisan ng mga youth na, dili sila maka-articulate because mahadlok sila kay ginikanan kamo, apan nakakita sila sa inyong gibuhat. Be models of integrity. So family, pagkatapos ang letter L, love. Sa pamilya, kinahanglan masinati nila nga gihigugma sila. Masinati nila nga adunay value ang ilang pagkasila. Mo na ang challenge sa ginikanan nga bisan unsa ka busy ang kalibutan karon no, na kay time para sa imong mga anak. Maybe not at all times nga physically present, but make your presence be present in the heart and mind of your children. Labi na karon kay na natay mga nindot nga mga kahimanan, na natay mga gadgets nga ato magamit. Take time to talk with your children bisan og naa ka sa layo. Take time to have a video call, to have a kanang message, a recorded message ipadala para sa imong pamilya. Ana ba nga let us utilize our modern gadgets for communication to deepen and cultivate that love in the family. Kay dili mapugngan nga ang atong nature of work karon sa itas gawas, sa nas layo nga bahin sa Pilipinas, but you can be close to your family even if you are physically layo. So diha sa pamilya, kanang love kinahanglan makultivate kung ana akan ng love, that love binds the family together, and that love is an expectant love nga nagpaabot kanimo. Nindot ta nga makultivate kay bisag layo ka, ipaabot ka sa imong pamilya. Unya karon kung layo ka, unya wa bagyo kay kanang wa makultivate nimo ang love of the family, di gina magpaabot nimo nga moabot ka. Masuko pag nag ano ni amang ka. Diba? Ano ni abot man ka? Kana kay wala makultivate ka ng culture of love. Pagkatapos, na siya, ang katapusan is the culture of yes in the family. Why? Means yes. Ang pamilya mong good, mao ni siya ang kanang umulanan sa kultura sa oo or yes in English. Yes. Usa man ang yes. Di ba sa mga bata ta, ang atong mga bata, tugon baya ta ni nanay, nak, kuha sa tong silhig. Na ang bata, mutubag baya. That is saying yes. Nakuha sa tongkan pagkuag tubig nagpit agay kog tubig, ang bata mo adto mo execute. That is the culture of yes in the family. Kung mao kana siya naanad ang bata the culture of yes, unya ang ginikanan iya lang natisok sa kasing-kasing ug una sa bata, kanang bata mo buhat og unsay maayo. Apan ang bata nga napasagdan, ang iyang buhaton bisan unsa. Kanang cultivation of yes is the cultivation that this child will stand for Christian principles. Whatever mahitabo siyang kinabuhi, this child will stand up for the Christian principle nga natanom sa iyang ginikanan diha sa pamilya. So mao na nga ang yes bitaw is a cultivation of principles nga musunod kas ginikanan, mutuo kas ginikanan, malab mo among ginikanan, o nakuntigong ni imong ginikanan, ikaw pod mo care kanila kay kaniya tong bata ka pa, wala ka gipasagdan, or posible nga natong bata ka, murag battered ka pero naay gipadala ang Ginoo nga mag-atiman nimo bisan og mga imperfect people, lola, lolo, auntie, uncle ug uban pa, bisan mangtas po na sila usahay, pero at least the cultivation ba nga din nagpangga nimo. So kana diha ang pamilya is a cultivation of the word yes.
Kung mao kini, ang atong mga kabataan, kung moabot na ang panahon nga mudagko, mga minyo na sila, manarbaho na sila, kanang imong gitisok na cultivation of yes to the Christian principle, yes to what is good, madala na nila. So, ang usa ka bata nga well-founded sa kanang Christian principle sa balay, bata nga mobarog unsay maayo. Ang wala kaayo well-founded sa kanang pamilya kay bata nga kawatan inigdako niya. Mao nang daghan karon pores maayo daghang mga politiko nga kawatan. Ngano man napasagdan kini nga aspeto kining why sa family, the yes to Christian principle, tungod kay wala matutuki unya ang pamilya na neglect tungod kay busy ang kalibutan, busy ka sa imong work, busy ka, bisan ang relationship sa bana ug asawa, wala matutuki, mao nang daghay pamilya nga bungkag karon. So nga na karon makita nato ang kaimportante sa family. Family is very important. Asa man ka mo pauli sa pamilya? Nabitaw uban karon nang ibang bahay ang laki or babay karon pag nasakit na, giuli sa iyang original nga family. Gidawat lang po sa bana or sa asawa. Bitaw na pagka, where will you go? You go back to your family. Love your family. Cultivate faith, acceptance, mercy, integrity, love, and yes in the family. Panindog kitang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuon.